Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay? Nagbabalik po muli si Katambay Manong dito po sa Tambay mga kababayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng ating Vice President mga tambay. Ayon po sa kanya, ay talagang nararapat lang po at tama ang ginawa po ng Korte Suprema, lalong-lalo po sa ginawa pong impeachment na napakarami pong paglabag sa konstitusyon. Nararapat lang po ang hatol ng Supreme Court, mga tambay, at naninindigan po ang ating Vice President para sa tama. Pero yung pinsan o kamag-anak naman po ng kanyang asawa na dating Associate Justice na hindi po naging Supreme Court Justice na si Carpio, mga tambay, si Justice Carpio, ay talagang umaasa pa rin po na hintayin daw po ang pinali o final decision ng Korte Suprema. Galit na galit po talaga ito umano sa mga Duterte. Ito po'y kamag-anak ng kanyang asawa. Ito po si Justice Carpio, mga tambay. Unbelievable. Ganyan po sa politika, mga kabayan. Wala pong kamag-anak. Lalong-lalo po kumikas may sarili kang interes. Hindi po ba? Pakinggan po muna natin ang Vice President, mga kababayan. Patuloy umanong maninindigan si Vice President Sara Duterte laban sa anyay kasakiman ng mga lider na pababagsakin ng bansa. Sinabi niya yan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sabi pa ng bise, our country deserves better. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga taga-suporta. Napakalaking tulong nung pagsasalita ng ating mga kababayan at yung kanilang pagdarasal. Napakalaking tulong nun sa akin at sa aming opisina. Yan po mga tambay. Totoo naman po yun mga tambay. Pababagsakin mo yung mandato. Lalong-lalo na yung walang kasalanan at walang korupsyon ang pinababagsak pilit ng mga grabing naninira at nagpapabagsak sa gobyerno. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi po ng Vice President, totoo po lahat yun. Grabe po ang pamumulitika kasi. Pero pakinggan po muna natin yung kamag-anak ng asawa po niya na si Justice Carpio. Ito naman po ang paniniwala naman po pagdating po sa impeachment ng Vice President na pamangkin po ang asawa niya, mga tambay. Pakinggan po natin si Carpio, mga katambay. Ito po, setup ko lang po. Kaya nga po mga tambay, nagpapasalamat po ang taong bayan, lalong-lalo po si Kamanong, na ang Korte Suprema po ay lumalagay po sa tama. Hindi po sila nabibili ng politika. Hindi po ba mga tambay? Ito po, pakinggan po natin. Dati, tingin ba ni retired Justice Carpio pwede pang mabago ang naging desisyon ng SC? Magandang tanghali, Ella. Naniniwala si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na maaari pang baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nitong pagdeklarang unconstitutional o labag sa batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga kasuan niya kung saan binaliktad ng hukuman ang kanyang desisyon. Kaugnay nito ay minungkahi ni Carpio sa Senado na huwag muna silang gumawa ng aksyon kaugnay ng impeachment. Maigian niyang hintayin muna ang desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration o apela ng House of Representatives sa pagpapawalang bisa sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Dagdag pa nito, maganda rin na magsasagawa ng oral arguments ang SC sa kaso. Bilang dating maestrado, naniniwala rin si Carpio na kahit mali man ang desisyon ng Supreme Court, sa bandang huli, pinal ang kanilang desisyon. Dapat anya itong sundin at pwede pa namang gumawa ng paraan sa hinaharap para maitama ito. Dagdag pa nito, sa bagong rules na inilabas ng SC, pagdating sa proseso ng impeachment, mahirap na umusad ang impeachment complaint, lalo na sa ikli ng panahon. Ella, ayon pa nga kay Carpio, nakita niyo mga tambay, dating justice po yan. Associate justice po yan at hindi po naging chief justice, mga tambay. Si Carpio. Grabe po, no, mga kabayan? Ibang klase. Majority po, Majority ang bumoto po sa paglabag po ng Kamara
ng House of Representatives sa impeachment po ng Vice President. Napakarami po paglabag sa konstitusyon ng Kamara. At ito po ay pinaboran ng napakarami pong justices ng ating Supreme Court. Majority po ang vote na nakuha. Pero pagdating po dito po kay dating Justice Carpio, Associate Justice Carpio, retired na po, ay hindi po siya makapaniwala at talagang kinu-question niya rin po yung mga kapwa niya, justices, mga tambay, na parang siya po ang tama. Ibang klase. Mukha po yatang itong si retired Justice Carpio ay sumasawsaw na rin po sa politika, mga kabayan. Mukha pong may kinikilingan na po ito. Hindi po ba? Mukha po yatang namumulitika na rin po ang dating justice, ang dating associate justice, mga kabayan. Yan nga po ang sinasabi natin, mga tambay. Nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema kasi hindi po sila sumasawsaw sa politika. Katulad po umano nitong retired Justice Carpio. Mukhang ito po yata ang sumasawsaw sa politika. At grabe na rin pong mamulitika. Matagal na po ito. Kahit po kay dating Pangulong Duterte, mula po yan, kahit po hindi pa retirado yan umano, ay talagang grabe na po ang batikos at banat po dyan, mga kabayan. Ay yan po ay hindi, yan po ay kamag-anak pa yan, ha? Kamag-anak pa ng asawa ng Vice President na si Mans Carpio, mga tambay. Pero, ibang klase po, ano? Talagang ayaw na ayaw banatan nitong mga tao na ito, katulad po ni retired Justice Carpio, yung issue po ng isang damukal na korupsyon ng 3 taon. At hindi rin po at ayaw rin pong ibigay ng isang retired justices na si Carpio yung ginawa pong pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Naayon ba sa saligang batas at naayon ba sa konstitusyon natin yon? Retired Justice Carpio, yung pag-aresto ng isang pulis na nagpaka-judge na at nagpaka-piskal na at nagpaka-prosecutor pa, hindi na po dinala sa korte ng bansa, wala ng judicial sa kanya, diniretso na niya sa eroplano, diretso na sa ibang bansa. Tama po ba yon, retired Justice Carpio? Yung ginawa po na isang pulis na general na sinasabing champion pa raw, champion sa boxing. Bakit hindi niyo po bigyan ng argument yan, ng komento? Bakit hindi niyo po komentuhan yan? Retired Justice, yung ginawang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Dahil kayo po ay dating judge o justice, associate justice ng Korte Suprema. Bakit puro po sa mga Duterte ang inyo pong binabatikos? Pagka sa pagpapabagsak sa mga Duterte, sa Vice President, ay active na active po kayo, Associate Justice Carpio. Bakit pagdating sa ginagawa ng mga illegal, napakaraming kapalpakan at paglabag sa batas ay hindi po nyo kinukorek. Hindi nyo po itinatama ang ginagawa na administrasyon, lalong-lalo sa pagsunod sa ating konstitusyon, sa ating batas. Bakit po kaya, Associate Justice Carpio? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya minsan po, hindi po masama magtanong. Ang tanong ko po, mga tambay, Justice Associate Carpio, how much po ba? Magkano po ba umano? Meron po ba itong how much? Nagtatanong na po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Di po ba? How much? Yan po, mga tambay. At ang ating Vice President ay napakasaya po niya dahil nga po nanaig po ang katarungan ng batas. Ang batas, ang proseso ng batas, ang nasunod. Hindi po ang mga ambisyon at yung sinasabing political pamumulitika ng mga politiko ang nasunod. Nasunod po ang ating konstitusyon, itinama po ng ating mga justices ng ating Korte Suprema ang mga kabalbalan at kahibangan ng mga taong gahaman sa kapangyarihan politika at may kasama pang pera at may bonus pa raw coke, pulburon, umano, mga kabayan. Yan po at siyempre po, tayo po ay nagpapasalamat at least ang Korte Suprema ay nananatiling may piring ang kanilang mga mata. Maraming salamat po sa ating mga justices na tumayo po para sa tama at ang nasunod po ay ang ating saligang batas, mga kababayan. At ang pinagtataka nga rin po natin,
Gigil na gigil po itong mga nagpapabagsak sa mga Duterte. Sila po yung may karga-karga ng isang damukal na korupsyon na dapat po ay sila na-impeach. Di ba? Kaya nga lang, yung sinasabi nga rin mismo ng Vice President, nung makabalik sila sa kapangyarihan, ay ayaw na nilang mawala ito. Kaya gagamitin nila lahat ang kapangyarihan, pera at kapangyarihan para pabagsakin umano ang lahat na makakasagabal sa kanilang ambisyon na manatili na pangmatagalan o forever sa posisyon kapangyarihan. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po. At syempre po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. At sa mga tulong at sa mga biyaya po sa ating po mga kababayan, nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At bago po tayo magtapos mga katambay, yung panalangin at dasal, sama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan. At syempre po yung kanyang pong kalusugan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan mga kababayan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po. Muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo at magdasal na tayo po ay maingatan din sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.